believe it or not, napakadami kong threats sa buhay ko ngayon. You know what? The good thing here is alam natin kung sino ang hahabulin once na mag-gurgur tayo. Wag naman sana, di ba? Knock on the wood. Pero, ang kagandahan lang ito is, ma'am, whatever happened to us, alam ng tao kung sino ang gugurgur sa atin. So, yan yung isang other side naman ng ng protection natin, ng security natin. Kasi lumabas ka, and hindi ka naman lumabas dahil chismis lang to. Ito pangyayari prior nang nangyari kay Tatay Digong. Month only, hindi siya year na napakatagal. Imagine November, too close for March. 'Di ba? So, meaning to say, ang ginagawa nitong sila General Torre is madami na pala. Or pwedeng kayo lang tapos Tatay Digong na. Ma'am, paano mo masasabing ginagawa lang mag-isa ito ni General Torre? I like that question. Ma'am, hindi. Kasi ito, ayaw ko rin yung question. Ba't ganun? Kinukot mo ko sa isang sitwasyon na lumili siya ako, pero ikaw. Di ba, ma'am? Sige, okay. Ano sa tingin mo ang sitwasyon ni General Torre? Sige. Si General Torre, natural, susunod lang yan, i-implement lang niya. Di ba, ma'am? Ito, sino yan, Sino yan? Sino yan? Nag-uutos sa kanya. Ma'am, nawala ka. Ayan, okay? Ayan. Pakitaas mo ng konti para makita nila sa camera. Ayan, Ang nag-utos, the message itself came from Police General. Hindi, ma'am, ito. Office of the... Oh my God! Oh my God! Ma'am, ako. Oh my God! Di ba, ma'am? So meaning, ayan, Office of the President. Ayan. So, nandiyan si Maysog Pinay. Ayan, si Maysog Pinay is, meron siyang sitwasyon last November na ikinagulat niya at ng buong pamilya niya at ng mga kasamahan din niya. At si General Torre na naman ang involved dito. So, yung pangyayari ng Interpol EME, hindi na pala siya bago. Ibig sabihin, may mga nangyayari na bago pa dumating ang kay Tatay Digong. So, yan. Madam, okay lang ba? Ikwento mo sa amin, ano ba ang naging sitwasyon nung una? Paano naging ganito? Paano nagkaroon ng hold up? Paano nagkaroon ng tanim kaso? Or ano bang mga gusto mong itanong? Good evening po sa inyong lahat. Ma'am, salamat at napagbigyan niyo ako sa biglaang message ko sa inyo. Kasi naghahanap ako ng taong mapagsisharean ko. Because before ako naghahanap ng mga katulad niyo, pinuntahan ko na lahat ng agencies ng gobyerno natin at humihingi ko ng tulong paano namin maaayos itong mga dumating sa aming kaso from the Interpol. Ikukwento po from the beginning. November 19, 2024, may pumunta dito sa bahay ko at 4 na pulis ni General Torre. At sinasabi nila na kasi nag-iikot sila sa bahay, napansin ko, anong ginagawa mo dyan? Sino ka? Anong warrant mo? Ginanong ko kaagad. Sabi niya, wala kang warrant ng Pilipinas. Pero alam mo ba to? Tinignan ko yung papel, eto po, pinakita sa akin. Isang Interpol red notice. Magtataka po ako, bakit ako magkakaroon ng Interpol red notice? Wala naman akong ginawan ng anuman sa ibang bansa. So, ang nangyari po, tinignan ko yung papel, it's a photocopy of Interpol red notice. So, hindi ko ma-justify kung totoo ba to, legit or gawa-gawa. So, sabi ng mga tagal nila rito sa bahay ko, mga 4-5 oras sila rito. Hindi mo alam kung anong gusto nila, na alam ko na kung anong gusto nila. Maya-maya umalis. Kinabukasan nagbalikan na naman. Tapos, ganun daw, kailangan ko daw sumama dun nga sa krame. Sabi ko, sir, hindi ako sasama sa inyo. Kasi po, wala akong alam dyan sa binibigay mong papel sa akin. At kung po pwede, dalhin mo ako sa court. Alam ko na ho eh. Kasi kung ako may kasalanan, maghanap ka ng korte na dadalhan mo ako. Hindi, sumama ka muna kasi wanted ka, bla bla bla. So, hindi pa rin ako sumama. Bumalik na naman sila. Nilagyan nila pala ng yung sasakyan ko, ng parang GPS, makonek nila na nasa labas ako. Kasi hindi nila ako makuha sa bahay. So, ang nangyari po, sinundan pala ako, 2 days, nakuha nila ako sa City Hall ng Makati, sa Office of the Prosecutor ko. 7 pulis, at dala ay itong red notice na photocopy. Ayoko, sabi ko, wala silang binasa sa aking Miranda rights, wala, basta sumama daw ako. Kasi ito nga daw, sabi ko, sir, hindi ako sama sa'yo. Talagang nag-iinsist sila, ma'am, pag hindi ka sumama, magkakaproblema tayo rito. Ayaw ka naming saktan, bla bla bla. So, ang ginawa ko po,
pumunta na ngayon, sumama ako para na lang kung hindi, kasi nai-iskandalo na ako eh. Pagdating, hindi naman nila ako pinasasad, pero grabe yung ano nila sa akin na ako lang talaga yung pinapalibutan ako ng 7 and I named them all. So pagdating ko ng Krami, dinala kagad ako sa opisina ni General Torre. Nagpasunod ka agad ako ng asawa ko. Sabi ko, sir, sabi ng mga pulis na ano, sir ha, ano namin, paano ba to? Nakuha namin, ang galing-galing namin. Sabi niya, ikaw meron kang kaso sa ibang bansa, may niloko ka. Excuse me, sabi ko, General Torre, kilala ko na siya sa ginawa niya sa aking kikibuli. Excuse me sir, wala po ako ginagawang ganyan. It's a fake, sabi ko, it's a fake document, sabi kong ganyan. Kasi paano ko pupunta doon? Wala po ako sa Dubai. Yung sinasabi niyang date na to, 2023. Wala, hindi po ako pupunta ng Dubai. Hindi, kailangan kang bitbitin doon. So sa madalit sabi po, I stayed in his office for 6 days. Nang wala akong any warrant from Philippine courts. So hindi ko na alam ang gagawin ko kasi doon lang ako sa kwarto nila, sa office nila. At hindi ako pwedeng lumabas, pwede yung punta ng asawa ko, dinadala na ako ng mga gamit ko, dinadala na ako ng sabon ko, ganyan. Halos talaga nalulumo na ako. So, ang ginawa ko, nag-text ako nag-message ako kung kanino man, nahanap ko yung sa gobyerno, kung sino pwedeng makatulong, sa Office of the President, sa Office of the Department of Foreign Affairs, bla bla, hanggang sa nag-message ako kay Attorney Farcida Acosta. After 30 minutes may dumating na dalawang lawyer at yun nga nagko-question na why I am there. Wala naman pala akong warrant of arrest ng Pilipinas. Ang sinasabi sa akin ng police, I have to stay there kasi hinihintay daw po yung eroplano ko. My God. Kaya hindi na po ako nagtataka dyan sa nangyari kay Tatay Digong. Hinihintay yung eroplano ko at dadalhin daw po ako sa Dubai. Nag-hysterical na ako. Kung yung mga drug mules na sentensyado sa ibang bansa, binabalik natin na ng Pilipinas. Ako na Pilipina, hindi nyo alam kung totoo yung kaso niyan, ibibigay nyo ko doon. Sobra naman po ito, sabi ko, hindi po makatwiran. Bakit hindi niyo papuntahin siya dito at dito siya magkaso sa akin kung sino man siya? Kasi handa akong ilabas lahat ng ebidensya ko. Sabi ko, inistay pa rin nila ako. So, tumawag uli ako kay Office of the Persida ako. So, may dumating uli yung dalawang lawyer. Binantaan na nila si General Torre. Andito po yung document. Na pag hindi niyo to inilabas today, kakasuhan na kayo ng illegal detention. Ma'am, ang tanong ko lang po, paano ang mga katulad namin? Kasi 5 po kami dun sa order na hanapin Hindi kami kakilala, pero nakita ko yung documents from their office na 5 kaming hinahanap. I tried to call lahat ng tao from dito, hinahanap ko yung mga kasama ko dun sa case na yon, sa order na hahanapin. Pero pareho ng kaso kung hindi sila pumupunta sa bansang UAE at those times, paano nandun nagkaso itong mga, kung sino man yung mga nagkaso sa amin sa Dubai. At hinihingi na po kami ng Dubai courts nang wala kaming due process. Ma'am, sa tingin ninyo, pag pumunta kami ng Dubai, ano kaya gagawin sa amin? Do you think bibigyan kami ng luxury car doon? Of course, hindi. Sabi ko nga doon sa police, kay General Torre, sir, hindi mo na makikita mukha namin once na pinadala mo kami doon. Wala na, gurgur na kayo doon. Ginanong ko talaga siya, ma'am. Sabi ko, sir, general ka pa man din. Tignan mo kalagayan ng kapwa mo Pilipino. Ba't mo ako bibit-bitin doon? Ginanong ko talaga siya. Sa opisina niya. Ba't mo ako bibit-bitin doon? Pwede bang papuntahin mo kung sino man yan? Hindi, gusto kasi ng UAE, nakaposas kayo. Bakit mo kami pupusasan? Hindi nga ako pinupusasan ng bansa ko, ng mga court dito sa bansa ko. Papupusasan mo ko para lang sa satisfaction ng mga, ng mga Emarating yan, ng foreigner na yan, just to satisfy this case, without due process. Hindi ba pwede sir mag-umpisa ang due process dito sa atin? Kung hindi man ibigay sa amin ng UAE, bigyan mo kami ng due process. Paano ito? Paano namin mapaglalaban ng namin, ang aming karapatan dito? Bigyan nyo kami ng due process. Lumaban dito dahil alam namin, deep in my heart and my soul, wala akong kasalanan na sinasabi nito, Arabong to. Saan po ako pupunta? Pumunta akong DFA, pumunta na po ako ng Interpol. Sabi ng Interpol sa akin, pumunta ako sa office ng transnational, kasi hindi po siya Interpol, wala pong Interpol sa Pilipinas. It's a transnational agency. Sabi ko, sir, ako po si Rochelle. Ako po yung hinahanap niyo daw. Hindi ka namin nahanap. Alam namin may kaso ka daw sa Dubai. Pero bakit ka namin dadalhin doon? Sir, 6 days akong kinulong nila General Torre sa CIDG. Nang wala akong warrant of arrest. Napaka-unfair naman nun. Di ba? Sabi niya sa akin, kasuhan mo kasi kami ng taga-transnational, hindi ka namin kinukuha. Kasi Pilipino ka. Even transnational, ayaw nilang kumuha, ma'am. Kasi alam nila, it's labag sa batas. Pero itong sila General Torre, my God, 6 days. At natutulog ako, ma'am, sa sahig. Nagkakarton lang ako doon. Alam mo bang hindi mo alam yung napaka-degraded sa pagkatao mo na bakit ako nandito, ang mga anak ko, mama, nasaan ka? Hindi ko na alam. Siyempre, naku, ilalathala daw ako sa TV. Di ilathala mo, ginanong ko naman. Kasi hindi ko alam, ma'am, saan ako pupunta. Hanggang ngayon, nandito yung takot sa pamilya ko na anytime. Because hindi pa tapos, ma'am, ito ang
ang red notice, oh. Hanggang ngayon, oh. Saan ako kukuha? Okay, Saan ma'am. ako lalaban yan, ma'am? Yung red notice, ayan. So, ayan, paki-close close up mo nga yung red notice para makita ng sambayan ng Pilipino kung ano ba yung red notice na hinahanap ni Senator Amy Marcos. At wala ang ganyan. Ito, red notice. Ayan. So, meaning, madam, okay, yung red notice kasi base sa pagkakaintindi ko, ibig lang sabihin, yung diffusion na nanggaling sa Interpol, na-i-file siya sa correct me if I'm wrong, kung sino mga lawyer dyan. Basta napanood ko lang naman yun. Sabi nga, wala naman daw wala daw red tagging, pero nakuha daw si Tatay Digong. So, iyan ang red tagging na sinasabi doon sa video o sa hearing, di ba? May red tagging. Ngayon, okay. So, meaning pala, mag-jump ako sa isang conclusion na itong pangyayari kay Tatay Digong is a warm-up. Parang warm-up siya. Tama ba? Dahil sinusubukan muna sa ibang mga tao bago bumira ng malaki. Kami warm up. Kayo ang naging warm up. Kami naging warm up. Kumbaga sinubukan muna sa inyo. Okay, madam. Yung ibang nakasama ninyo, ilan na yung lumabas na nakasama ninyo? Dalawa pa. Pero yung isa, nahuli daw nasa my God, ma'am, tignan mo mga cases namin na breach of trust. Putang ina. Ma'am, ikaw, breach of trust? Iba, dadalhin mo doon? Jowa? Doon? Breach of trust? Doon. Ma'am, hahatawin doon. Yung tali nila, ihahataw sa'yo, papalitin ka doon, lalatiguhin ka doon. Ma'am, lalatiguhin ka nang wala kang kasalanan. Breach of trust. Ma'am, breach of trust, idadalhin nyo ng tapos, ito pang fraud crimes. Sabi ko, sir, wala akong fino-fraud. Hindi totoo lahat yan. Sabi ko, ito pa fraud, breach of trust. At tignan nyo, ma'am, sinong pumirma yan. Oh my God, General Torre, PB General N. Torre III. Ayan, malinaw, pirma ni, yung kabila sa yung Office of the Special Envoy on Transnational. Yeah, General Romel Francisco Marbil. Oh my God, sila din. Ma'am, ang tanong kasi namin dito, paano namin magkakaroon kami ng due process? Sabi nila, magkaka-due process ka, dadalhin daw ako doon. Kung anong ginawa kay Tatay Digong, dalhin daw ako. Ma'am, do you think makakalabas pa kami doon? No, Dinala mo kami ng UAE? No. Di ba, ma'am? Pero sabi ko, saan kami pupuntang branch ng government na makakatulong sa amin? Kaya nga, sabi ng mga kasama ko, Rochelle, ayaw na namin lumabas kasi nagbayad kami para hindi kami makulong. Sabi ko, ako wala ko ibabayad. Oh my God, can you tell us how much is the figure ng ibinayad kila General Torre? Ma'am, alam ko nasa 200,000. Pesos or? Pesos. Pesos. Kaya hindi na po siya nakita. So, sumumpa ka muna, madam, kasi nire-require ng ang tao dito, ng mga nasa Congress nga pala. Okay, kung ang tao daw kinakausap, kailangan daw sumumpa. Itaas ang kanang kamay. Kanang kamay. Pakita sa video. Pakita mo sa video yan. Itaas ang kanang kamay. Ikaw ba'y sumusumpa sa harap ng Republika ng Pilipinas na ang sasabihin mo lang ay pawang katotohanan lamang at hindi lalabas, hindi rin kukulang? Sumusumpa ka po? Yes, Okay. I swear to God. Guys. Okay, ulitin natin ang tanong ko. How much is the figure that has been paid doon kay General Torre III? Ako, wala silang nakuha sa akin pera. Yeah. Okay. Pero yung mga kasama ko dito, nagsabi sila at natatakot sila, hindi nila nang gagawin nila. They paid 200,000. Oh my God. Per person? Or isang bonus. Isa lang yung nakausap ko eh. Kasi nga pala wala pa yung dalawa. Hindi ko pa nakita yung iba eh. Oo. Okay. Pero at least, ayan, malinaw, para ma-acquit. Okay, para ma-acquit sa case, nagbayad ng... Actually, hindi ma-acquit eh. Yun nga gusto namin ma-acquit eh. Para hindi kanila hulihin. At yun, para hindi kanila i-apprehend. Oo. Ay, kasi acquit kasi ibig sabihin, ka na, parang vindicated ka sa kaso. Yes. Oo, wala kang kasalanan. Oo. Ang hirap ng kaso. Breach of trust? Parang sa jowa lang ata yun. Nabibreach of trust. Ang mahal ng breach of trust, 200,000. Tapos dadalhin kayo. Teka lang, ito pala. Ibig sabihin, nagre-ready na rin sila ng sasakyan na pagdadalhin sa'yo, papuntang UAE naman. Ay naku ma'am, ang sabi, kailangan nakaposes ako at nakarehas daw ako na picturean at ipadala daw sa UAE Embassy. Tapos daw, hinihintay na raw yung eroplano ko, na yung sasakyan kong eroplano. Sabi ko, sir, baka naman kayo lasing pa o isipin nyo naman kapwa nyo Pilipino, bibit-bitin nyo ko doon. Alam nyo gagawin, hindi nyo na makikita ang mga mukha namin. Pag dinala nyo kami doon. Malabo na. Okay. Guys, para sa kaalaman kasi ng lahat, okay. Sa kaalaman ng lahat, and ako din, madami na rin akong na-encounter na madaming lumapit sa akin ng mga ganyang cases. When it comes to Arab country, pagka may kaso ka,
once na mapatunayan yan, or alam mo yon kasi sa kanila laging may blood money, ganyan, yung laging may karampatang ano yan eh, anong tawag dito? Pagbabayaran mo lagi yung ibinintang sa'yo o naging kasalanan mo. So, ang nakakapagtaka lang, bakit yung panahon ni Tatay Digong, ang mga Pilipino, kasi hudang may nangyari na nga na killings, sorry for the word, pero alam mo yon yung na-detain, binabawi pa rin ng gobyerno, dinadala sa Pilipinas, hinihinga ng pardon, di ba? Pero bakit kayo gustong dalhin sa ano? Bakit kayo gustong dalhin sa UAE? Yun nga ang tanong ko, ma'am, bakit ganun? Talagang nakikipag-struggle ako sa kanila na mali ito. Tulungan nyo kami paano ito matatanggal at paano kami magkaroon ng due process. Kasi from the beginning, para ito yung kwento ng ano, ma'am, parang sinupina ka, tapos mali yung address, tapos na-pursue yung case. Okay? Ngayon, meron ng warrant of arrest. Di ba dito sa atin, may warrant of arrest, pwede bang pakitingin mo na ano yung kanaso mo, paano? Hindi, walang ganit. Isang paragraph na hindi, niloko mo tong kababayan namin. At kinuhanan mo ng ganitong pera. Ito lang nakalagay, isang paragraph. Tapos sasabihin, kailangan ako for fugitive wanted for prosecution. Ang tanong ko, ma'am, bakit ganito ang gobyerno natin? Isasalang mo lang kami. Kaya din nung nangyari kay Tatay Digong, sabi ko, ibig sabihin po, inatutuhanin talaga kaming padala doon. Di ba, ma'am? Sorry for the word. Yeah, we understand. And also, nabanggit mo sa akin, yung mga humuli kay Tatay Digong is the same face na nasa harap mo at nagsiserve ng warrant. Yes po. Kilala ko sila. I know so, ibig sabihin, itong team na to, meron na silang meron na silang grupo na sila talaga ang tagakuha once na sabihin ng Interpol na may ganitong case, ganon, so kailangan dalhin itong taon to doon sa bansa na ganon kasi may kaso, ganon ba? Yes po, totoo po yan. Ang kinasasamahan na doon ko, mapumunta akong transnational crime office eh. Ayaw nilang gawin to eh. Ayaw ka nga nilang hulihin eh. Kaya hindi nakapagtaka, nung panahon nung kay Tatay Digong, hindi transnational lang huli, hindi Interpol lang huli. Hindi transnational because wala naman po talagang Interpol. Ang ano yan, opisina lang yung Interpol. Dito sa Pilipinas, ang connected nila is ang transnational. So sabi ng transnational, hindi ka nga namin kinukuha eh, kasi Pilipino ka, ma'am. Diba? Ibig sabihin, hindi sila talaga magkakaalam. At ito si General Torre, kasanda ng ganun. Sabi ko, ano ba naman to, sir? Hindi, ma'am, kailangan. Anong kailangan? Kailangan yung tulungan ng kababayan ninyo para magkaroon ng katotohanan ng due process. Kasi kayo yung police eh, di ba? Ano ba naman to, sir? Huli lang kayo ng huli kasi trabaho mo. Hindi mo trabaho. Dapat, prevention is better than cure. Kung pinrevent mong hindi dalhin ng tao doon, i-cure mo dito, papuntahin mo yung nagko-complain. At saka, as far as I know, okay, ang crime kasi, pagka nagsasampa ng kaso, kung saan nangyari ang crime, doon isinasampa ang case. Through so, jurisdiction. base kasi sa naging situation ninyo, it's simply a business partner problem. Right. Na itong for guys, for the information, dahil madaming kababayan natin ang nasa Dubai, UAE, Arab country, madami sila diyan. So, the situation of Madam Maisuga Pinay is pwedeng mangyari sa inyo 'yan kasi nas OFW kayo. Okay? The difference here is Madam is staying here for the longest time already. She stayed here, kailan ka pa nandito? 2018. 2018. Okay. 2018, since 2018 wala siyang travel to Dubai. Wala okay? na po. Ngayon, the situation is, nagkaroon sila ng business here in the Philippines. Ngayon, hindi nag-prosper ang business. Sumama ang loob nitong Arab person na to. Ang nangyari is, tumakbo siya sa bansa nila. Sa bansa nila, doon siya nag-file ng case. At ganun, ma'am. The business itself, dininay niya yon, but instead, nag-fabricate siya ng story na pambili yon ng condominium niya. Yeah, worth 16 million. Okay. Yes, ma'am. Ngayon, hindi siya ang nangyari, so syempre, kababayan nila yon, tutulungan nila, wala pang investigation o due process na nangyari, nag-release sila ngayon ng warrant sa iyo through Interpol na tinanggap naman nitong sila General Torre. Tama? Yes. Okay. Ngayon, ikaw, nananahimik, walang kaabog-abog, nagulat ka ba't may kaso ka ngayon sa UAE? Yes, ma'am. Okay. Ganun nga. Supposedly, dapat itong mga pulis nito ang siyang mismong magkakat na, teka lang, Pilipino sa amin, sa inyo Arabo. Ganon. Dapat ikaw ang pinoprotektahan. Kaya lang hindi siya nangyari kasi nga, merong, hindi natin alam, pero para sa inyong 200,000 na yun, di ba? Ibig sabihin may mga under the table. Okay, madam. When you stayed at the office of General Torre, for how many hours? 3 days, 6 days. 6 days. Okay, for 6 days, walang tumulong sa'yo na, oops, teka lang, sandali, illegal detention na to, ang tagal na.
Dumating po ang dalawang lawyer ni kay Ma'am Persida Acosta. Nag-email Okay. ako nila, may dumating na May lawyer. dumating na help. Mm. Kung nandun ka sa opisina ni General Torre, wala ka bang napansing kakaiba na napagmimitingan ka nila o ano bang naging usap sa grupo nyo? O ikaw lang talaga? Wala ka bang nakita na something fishy na connected sa gobyerno? Bakit pulis sa pulis? Alam mo yon, wala ka bang anong nakaupo ka lang ba doon or what? Sa maghapon, nakaupo ako doon. Nakaupo lang ako, maghapon magdamag, nakaupo lang ako. Tapos, nakikita ko lang yung mga actions nila kasi pag gabi, ako na lang mag-isa dito sa room na yon. Pero, nandun na lahat ng mga documents Planado na lahat ng mangyayari. Anong documents yun? Parang, anong documents yung sinasabing planado na ang lahat? Parang nakuha ang atensyon ko doon. ano yung planado na lahat na ito? Yung masasabi mong, ay shit, eto na yun. Bakit mo naisip na planado na to? Ano ang nakita mo? Lahat na ng mga hinuhuli nila ngayon, nandun Okay. So, hindi na natin Nandun siya yung emphasize. Huwag na natin sabihin kung ano isa-isahin yan. Kumbaga, yung nakita mo, alam mo na mangyayari tong kay Tatay Digong. Alam ko na po. Okay. So, yun guys. Madam Maysog Pinay is here also to ask everybody kasi hindi niya na alam kung ano ang tama at mali sa nangyayari sa sitwasyon natin here in the Philippines. Okay. The problem here is kung sino pa yung tao na supposedly na mag-aano sa kanya, magpo-protect sa kanya, yun pa yung parang ipagkakanulo din siya, which is nangyari yon kay Tatay Digong. Okay, Madam Maysog Pinay is asking, okay, for any advice na makakatulong sa kanya na about this case. Kasi empty siya wala siyang idea na paano ba matatapos to, mismong pulis na nga gusto silang dalhin sa UAE. So wala silang peace of mind at gusto nakaposa sila, pipicturean sila. Ano yung parang Instagram lang na pipicturean na nakapost na kaganon? Ma'am, just to satisfy these foreigners, kailangan daw nakaganon para lang, actually, yung mga tao niya, kinakausap ko naman na, sir, hindi naman po pwede itong ganito kasi sa Pilipino ko, unang-una, nakita mo naman wala nga akong kaso dito sa Pilipinas. Kung ako masamang tao, hindi ito una kong kaso, wala akong makikitang kaso dyan. Legit akong businesswoman dito. Meron kami SEC ng partner ko yan. Nagmamakaawa ako. So parang maramdaman mo na parang sinasalang ka ng gobyerno mo. Alam mo yung syempre takot ka rin na paano yung pamilya ko? Kasi Tatay Digong matanda na, tapos na ganyan nila. Ibig sabihin, ma'am, hindi pa kasi tapos yung kaso di ba ma'am? Pinalabas mo lang ako. Pero ibig sabihin, it's still existing. Ito nag-i-exist. Lumabas yung isang kasama ko, punta ng airport, ginanon din siya, nag-A to A siya from Singapore. Ma'am, ano yun citizen din, ano na siya meron siyang visa ng Singapore. Citizen din siya ng Singapore. Pero pinabalik siya, nag-A to A siya. Kasi ibig sabihin, ma'am, pinalabas lang kami, pero anytime, pwede, dahil lumabas ako dito, hindi ko alam, baka anytime kukunin nila ako dito sa papel na to, di ba ma'am? Paano? Nasaan ang ano natin? Nasaan ang protection natin? Kasi parang mismo gobyerno mo ang nagsasalang sa'yo. Hindi mo alam kung anong purpose para ilagay ka niya sa ganung sitwasyon. Na hindi na iniisip, tulungan natin to kababayan natin kasi ba't ginanito to? Hindi mo alam kung saan kami mag-uumpisa, hindi ko alam saan matatapos. Ngayon, kaya ako lumabas, dahil mga kasama ko, takot na takot sila na mangyari uli. Alam mo ba, yung mga kasama ko dito sa papel na to, halos bawat may dadaan sa bahay nilang alanganing oras o hindi ka ano-ano, tatawag siya, Chen, baka may umiikot sa bahay ninyo, ganyan. Sabi ko, bakit? May trauma. Mabuti kung sa amin lang, ma'am, sa pamilya namin may trauma. Ang asawa ko, huwag kang lalabas kasi baka sino? Sabi, bawat kilos mo, hindi kami, nandito na ako sa bansa ko Sabi, hindi ako secured sa bansa ko. Hindi mo ako masamang tao kasi wala akong kaso dito Nasaan ang security natin sa bansang ito na hindi tayo gaganunin ng gobyerno natin? Yung ang malaking tao, nadala pa nila doon, paano pa kaming mga maliliit? Paano pa tayo maliliit? Di ba, ma'am? Ito, hindi ko na alam kung saan ito mag-umpisa Ito naman, madam. Actually, ako, yes, believe it or not, napakadami kong threat sa buhay ko ngayon. You know what? The good thing here is alam natin kung sino ang hahabulin once na mag-gurgur tayo. Wag naman sana, di ba? Knock on the wood. Pero, ang kagandahan lang nito is, ma'am, whatever happened to us, alam ng tao kung sino ang gugurgur sa atin.
So, yan yung isang other side naman ng ng protection natin, ng security natin. Kasi lumabas ka, and hindi ka naman lumabas dahil chismis lang to. Ito pangyayari prior nang nangyari kay Tatay Digong. Months only, hindi siya year na napakatagal. Imagine November, too close for March. 'Di ba? So, meaning to say, ang ginagawa nitong sila General Torre is madami na pala. Or pwedeng kayo lang, tapos Tatay Digong na. Ma'am, paano mo masasabing ginagawa lang mag-isa ito ni General Torre? I like that Hindi. question. Ma'am, hindi. Kasi, Ay, ito, ayaw ko rin yung question. Ba't ganun? Kinukot mo ako sa isang sitwasyon na lumili siya ako, pero ikaw. di ba ma'am? Sige, okay. Ano sa tingin mo ang sitwasyon ni General Torre? Sige. Si General Torre, natural, susunod lang yan, i-implement lang niya. Di ba ma'am? Ito sino yan Sino yan? Sino yan? Nag-uutos sa kanya. Di ba ma'am? Ma'am, nawala ka. Ayan, okay? Ayan. Pakitaas mo ng konti para para makita nila sa camera. Ayan, Ang nag-utos, the message itself came from Police General Hindi ma'am, ito. Office of the... Oh my God! Oh my God! Ma'am, ako. Oh my God! Di ba ma'am? So meaning, ayan, Office of the President. Oh my Ma'am, God! sinasalang tayo. Di ba? Ano kami ma'am? Ano ang Pilipino sa iyo? Presidente kita, isasalang mo ko doon. Hindi mo malang binigyan ng hustisya ang tao mo, ang Pilipino. Paano mo nalaman na totoo sinasabi ng mga foreigner na yan? Ibig sabihin, hindi ka na nag-iisip, hindi mo na iniisip nararamdaman ng mga kababayan mo. Hindi mo na iniisip kung totoo ba yan o hindi. Basta importante, ipapadala mo kami doon. O tinatanggap niyo yung papel na yan, na supposedly hindi mo tanggapin yan. Ang sabihin mo, eto nasan ba itong mga taong to? Nakikita mo nasa Pilipinas. Di papuntahin mo ng Pilipinas yung mga foreigner na yan. Dito mo sila dito mo kami pakasuhan. Dito mo kami ilitis. Sino gumagawa nito ngayon? Di ba? Yun ang tanong. Okay. Saan nag-umpisa yan? Malinaw na malinaw. Okay, malinaw na malinaw. As per PCO Castro, sabi nga nila, hindi nila matanggihan ang Interpol. Ayan yun, may ICC is wala daw silang pakialam sa ICC, wala daw silang pakialam sa ganun. Basta si Interpol ang kanilang iniintindi kasi they have to submit. Iyon ang sinabi ni PCO Castro. Okay, na lumabas din sa bibig ni President Marcos. Okay, so from that letter, can you please show it again to everybody? Yung letter saan nanggaling? Para iutos kay General Marbil. Ayan, Office of the President. Okay, office. Ang nasa pirma, respectfully yours, Ambassador, nga sa baba. Anong pangalan? Ambassador Lacanilaw. Yan, Special Envoy, ang labo, madam, ha? Ang labo. Hindi malabo. Ambassador Marcos Lacanilaw. Okay, ikaw din nahirapan ka din. Special Envoy Transnational Crime. Respectfully. Okay, yun. Special Envoy Transnational Crime. So meaning to say, the order came from Office of the President. Okay. So ayaw man, hindi man lumalabas. Ngayon guys, na pagtatagni-tagni natin, hindi talagang ginigipit kasi ni Senator Amy Marcos yung hearing Kung ito inire-relate ko lang sa sitwasyon mo yung tungkol sa Interpol tsaka sa'yo. Sabi nga, napakasimple, gusto lang ipalabas ni Senator Amy sa bibig nitong mga to, ng mga pulis na to at ng DOJ, kung sino nagbigay ng order. Ako magsasabi sa kanya, ma'am. Ako magsasabi sa kanya. Pag ako lumabas dyan, patay na nila. Hindi ako tatakot, ma'am. Sabi nga ng asawa ko, ano ba katatakutan ko? Anytime kaya niyong gawin sa akin yan. Sa Afghanistan nga, limang bomba araw-araw dumadaan sa ulo ko, hindi man ako namatay. Baka dito, baka ito na yung wag kalat ko. Kasi, anong nangyayari? Ang ginagawa ng mga nasa gobyerno natin, tayo ang sinasalang. Kaming mga walang laban. Ito nga, sabi ko, kung nandito lang to, kaya kong pasadahan ng 4 na dokumento yan, na hindi totoo ang sinasabi ng complainant ko, ng Arabong yan, sa Dubai. Di ba, ma'am? Ngayon, kung ikaw mismo, na gobyerno ko, na presidente ko, ang nagpapabitbit sa akin doon, ibig sabihin, ayaw mo kong bigyan ng due process. Di ba, ma'am? Kasi doon magkaka-due process. Alam mo, madam, sa totoo lang, napakatatalino talaga ng subscriber natin. Nagkukwento ka lang, pero ang salita, ito sabi ni Chance Genov, same pattern sa lahat kay PRRD. Pati kay Distress Girl. Actually, si Distress Girl, nilabas na rin ni Madam Maharlika. I think that was yesterday o ngayon.
halos sabay-sabay na kayo lahat lumalabas ngayon eh. Pati kay Pastor Kibuloy. Same na same, fabricated case. Si Lisa gawa niya yan kasi attorney si Lisa. Okay? And then, si Tori is just following the order. Hindi gagalaw yan, ma'am, kung hindi walang mag-order sa kanya. Ma'am, talagang umiiyak ako sa opisina ni Tore. Sir, awa ka naman sa akin. Kasi may pamilya ako. Kung bibit-bitin mo ako, nagpapalaw ang mga anak ko. Nabuti ito, nilatag ko sa harapan niya. Ikaw, sir, ito ang ano ko, hindi totoo sinasabi niya. Ito, wala ako inuha dyan na ganun. Kumpanya yan. Siya nagsasabi sa akin kung anong negosyo ang papasukin. Inuutosan lang niya ako. Nandito ang pangalan niya sa kumpanya namin. May SEC kami, na pangalan din niya at pangalan ko. So, paano ako nanloko sa kanya? Kung alam ko na gaganyanin ako, sana yung halaga ng 16 million na yan, ako totoo ang kumuha. Baka meron ng pangkaso ngayon. O di ka lumipad na ako ng ibang bansa. Bakit ako nandito sa Pilipinas? Di ba, ma'am? Kaya nagmakaawa ko kay General Torre noon, sir, hindi totoo yan. Maawa ka sa akin. Maawa ka sa mga anak ko. Sabi niya, nag-iisip siya, paano mangyayari na ilalabas niya ako sa sitwasyon. Nag-iisip siya, paano niya ako ilalabas sa sitwasyon. Wala kayong papala sa akin, wala akong pera. Hindi mo ako hihingi ng pera sa'yo. Sa ginawa niyo sa akin, sabi ko, ilang araw na akong wala sa bahay. Ano kinakain ng anak ko ngayon? Hindi na pumapasok sa eskwelahan. 3 yan na nag-aaral. Puro college. Sige, sabi ko sa kanya. Pinapipirma niya. Kasi kahit yung abogado abogado ng mga pulis sa Krami, kinausap na sila. Kailangan ilabas to. Even their own lawyer. May nagtatanong kasi, sabi ni Chance Genov, ano po ba ang kailangan nila sa inyo? Simply, simple answer lang, pera. Okay? Diyan kumikita ang sila. Ayun na kasi nakapaglabas na ng 200,000 ang kasama nila. And sa kanya, it so happen na walang mahihita. At 6 na araw na siyang nagfa-fasting. Sabi nga, whatever happened to me, hindi ako kakakain hanggang hindi nyo ako nilalabas dito. Kasi wala naman talaga mahihita sa kanya. So ngayon, ika-6 na araw, to make the story short, ika-6 na araw si Madam, kinausap siya ni General Torre at ang sabi niya nga, wala siyang kasalanan. Anong dapat gawin kahit si General Torre nagsasabi na nag-iisip siya paano kanya ilalabas ngayon. Okay. Paano kanya nilabas? Nilabas niya ako sa pamagitan ng pagpirma doon sa may pinapirmahan sila sa akin na ako daw ang lumapit sa kanila at humingi ng tulong. Di ba? Parang paano ulit? Paano? So parang meaning to say, pinapirma niya ako sa gumawa ng yung lawyer ng Krami. Lawyer nila na pulis din. Babae. Pinapirma nila ako doon na ako ang lumapit daw sa kanila at humihingi ng tulong. Wala ni apprehension. Oh, parang ang dating sila ang hero ngayon dito sa Pilipinas. Dahil ikaw parang ang dating nakarating lang sa iyo ang issue ngayon, lumapit ka na, parang nag-self ka na lang, sumuko ka ng kusa at lumalapit ka na may ganitong kaso ngayon, ganon. Tama ba? Yes, ganon ang ginawa. Tapos yung tipong style nila na daling ka sa kung saan-saan, daling ka sa DOJ at sabihin pero madam, I wanna ask, na-involve ka ba sa drugs? Na-involve ka ba sa kahit na anong case dito sa Pilipinas? No, wala akong ganun. Okay. So malinis ka, madam. It so happen na talagang meron lang isang person from other country ang nagkaroon ng issue. Hindi lang niya matanggap. Kaya lang, naging way yun para sa mga to na, oops, teka lang, another pagkaperahan, gano'n. Ma'am, may mas malalim pa ako nakikita eh. Aside What? from yun eh. Ano yun? Kasi may order Malacanang eh. So hindi alam, even the transnational, ayaw nilang gawin ng mga panghuhuli. Lalo Pilipino. Kasi kahit ikaw ang abogado. Sabi ng mga abogado, if it is money, hindi yung fraud na ganyan, kundi it's just a simple estafa case. Ang nangyayari kasi, ma'am, nag-request ang Dubai. Nadali ng mga taong ito. You are the president of the Philippines, you can tell to them, hindi pa pwede, tao po to. Yeah, we are in the Philippines, so pumunta kayo doon and we will give you the due process. Diba? Dapat ganunin mo. Bakit mo kami And who are you to give me an order? Diba? This is my country, this is my people. And I am the president of my own country, the Philippines. Yes. Pauin ko. My God, si Tatay Digong nagagawa yun, ikaw hindi. Ano ba yun? Oy, diba? Hindi imposible yan. Naalala niyo yung sa Kuwait? Pina-stop niya ang employment dahil dun sa imuwi na ginawa ng masama sa Kuwait. Hindi imposible yun. So yun, ang dyan, talagang it's a syndicate game inside the... So, sabihin mo hindi ka nakikipag-negotiate, hindi ka, ano itong mga papel na to? Bakit mo binibigyan ng order ang mo? Hindi na magagalaw ang pulis kung walang order mo.
Diba? Kahit yung transnational wala tayo. Guys, wala po sa Pilipinas na sinasabing Interpol. Meron po tayo dito, Office of the Special Envoy on Transnational Crime. Wala pong dito, wala pong ganyan Interpol. Interpol is just an office there doon. Hindi sila nag-i-exist, para silang Bitcoin, para silang digital sila, digital. Walang ganun. Okay? So, yan lang. So, kung sinasabi nilang, order ng humihingi ang Interpol, hindi naman, wala naman taong Interpol Bawat bansa merong na ganyan. Itong transnational, ayaw nga akong kunin. Ma'am, bakit ka namin kukunin? Pilipina ka. Ang sabi nila ng mga tao ni General Torre, yung mga pulis niya, yung mga pulis niya, dadalhin daw ako sa BI. Ba't mo dadalhin doon? Hindi naman ako foreigner. Di ba, ma'am? Okay. May question pala before I forget. Nung time na hinanapan ka ng, nakapag-release ka na ngayon ng waiver, right? Na ikaw ang lumapit sa kapulisan. Gumawa sila ng ganun, tapos sabi niya, pirma mo to para makalis ka na. And then, after that, tapos na? Pinirmahan ko, para nga makalayas lang. Sabi Okay. niya, pinapunta ko ng General Torre sa opisina niya at pinagbe-breakfast pa ako doon at sabi sa akin ay ipipelikula para ang buhay ko. Hindi na sir, pauwi mo na ako, yung magpelikula diyan. Ipipelikula sir, sabi ko naghahanap buhay lang ako, nagtitinda ako ng manok. Okay. Aware ka ba dun sa sitwasyon na yon na kaya kanila pinagawa ng waiver is para hindi mo sila makasuhan ng illegal detention? Yes, aware ako. Okay. Pero sige, pero may hawak na ako. Kahit papirmahin nila ako ng ganun, may hawak na ako. Prior that letter. Okay. Kaya lang, madam, nagkakaroon kasi siya ng conflict kasi syempre meron kang written swear, may sinumpaan kang kasulatan, mga ganun. Anyway, ang kagandahan dyan is you have all the documents na evidence na ito, kung parang simpleng kantong salita, kung uubra sana di may 200,000 ako makukuha sa'yo, wala akong mahita sa'yo, palalayain ka na lang. Ganon. Ganon lang kasimple. Ngayon, hindi naman kita palalayain na maliligwak ako. Syempre, kailangan ko ng proteksyon. Pumirma ka ngayon ng waiver na ikaw mismo ang lumapit sa amin. Okay. So guys, ito, si Madam Maysog Pinay is just a normal person, normal woman here in the Philippines who worked as an OFW before. And it happened na meron siyang ka-business partner, foreigner, na hindi nag-success, sumama ang loob, nag-file ng case abroad. And then they coordinated to Interpol para makapture itong grupo ni Madam Maysog Pinay. Okay. To her surprise, hindi naman siya binigay at wala naman talaga silang mahihita sa kanya. At she has complete documents na nagpapatunay na hindi siya nanloko ng foreigner. Okay. Ngayon, 200,000, naging negotiable na lang itong sitwasyon na to, 200,000 lalaya ka. Walang 200,000 si Madam. 6 days na siyang naandun. Nag-iisip ngayon si General Torre kung paano palalabasin to at paano malulusutan ng gusot na to. Ang ginawa nila, waiver. Na si Madam kusang loob pumunta sa kanya at humingi ng tulong. Yes. Guys, it can happen to everybody. Wala nang sinisino. Tatay Digong is the most alam mo nirerespetong tao ngayon sa Pilipinas. Alam natin yung dati siyang presidente, pero nagawa nila yun doon. How much more sa ating maliliit at normal na tao. It can happen to everybody. Okay? So what happened to Madam is a big question ngayon. Okay? We don't want na magpakalat ng fake news. We don't want to jump into conclusion na ay ganito si General Torre o ganito yung mga nangyari. Kaya lang she has the documents, she showed the documents na ano to? And ito guys, hindi kasi siya makalabas before kasi syempre ang iniingatan niya is yung security ng buhay niya at ng pamilya niya. Pero this time, sabi niya nga, nangyari kay Tatay Digong, it's about time na kailangan malaman ng buong tao na hindi lang kay Tatay Digong, madami silang ginawa ng ganito. Okay? Sa mga nangbabash, ayan, ang dami-dami na nila. Uhuling daw tayo ng NBI. Hindi naman kami natatakot. Kasi nga, ang hinuhuli, kahit na walang kasalanan, basta ikaw ay against sa admin ngayon, baka alam nyo na, di ba? Walang imposible. Pero, kung ikaw naman ay nasa katotohanan, you have the documents, you have all the proofs, bakit ka naman mananahimik? Di ba? So, Madam, ito, ang tanong ko lang sa inyo, do you have still a connection with that foreigner? Ayaw na niya akong kausapin. Kasi sinabi ko sa kanya, nung nalaman ko na siya yung nag-case, minessage ko pa siya, sabi ko, ikaw, pag ako pinapunta mo dyan, ako rin, sabi ko, decided na rin ako, sige, hinintay ko yung plano. Okay, papuntahin mo ko dyan, pagdating ko dyan, at malaman ng government nyo,
na nagsisinungaling ka, dahil dala ko lahat ng dokumento natin. Sabi ko, ikaw ang magkakaano dito, pero never na siya sumagot. Hindi na siya nag-reach out. Okay. Pero did you had the chance pa ba na na to ask also yung Interpol o yung ano na nga na yan, Office of the Crime na yan na anong nangyari sa records mo? Ang sabi ko, sir, anong gagawin ko dito? Kasi hindi ako makalabas, hindi ako makapagtrabaho. Meron akong mga ano sa ibang bansa. Hindi naman ako makapunta dahil nga dito sa problemang to. Sabi niya, anong kailangan kong gawin? Kailangan niyan maalis. Paano nga aalisin? Dadalhin niyo ako doon? Para lang, hindi na mangyayari yun. Sabi nila, hindi rin namin alam paano yun. Ibig sabihin, kahit ang sarili nating gobyerno, hindi alam ang gagawin sa mga ganitong problema. If someone file a case against you without a due process, without evidences, wala ka ng due process. Basta sabi lang meron kang ganun, di ba? Paano gagawin natin? Ano ma'am? Sige nga, sabi ko, pumunta akong DFA, pumunta ako lahat ng opisina nila, walang makasagot. Kasi ganito yan sa NBI, correct me if I'm wrong sa mga taga NBI or PNP. Kasi once kasi na ma-filean ka ng case, okay, magkakaroon ka ng record, di ba? Yun yung parang mamumula yung pangalan mo, ay may record ka, gano'n. Yung may case closed or dismiss, ganyan, or meron pang ongoing cases. Ngayon, guys, para sa kaalaman ng lahat, sa pagkakaalam ko, yung record na yun, hindi na siya naaalis sa pangalan mo. Unless, meron kang maipo-provide na court order sa Philippines na acquitted ka or dismissed tong kasong to. So, sa kaso ni Madam, kaya sinasabing hindi niya alam kasi ang case nanggaling sa ibang bansa. So, ibig lang sabihin, itong ibang bansa na to, hindi na siya nag-jump dito na as filean ka ng case ng sa, alam mo yon sa local jurisdiction kasi nga, agad-agad kukunin ka na ng mga kapulisan dahil may red tag ka na sa may red notice ka na sa Interpol. So, iyon, nakahang yun ngayon. Did you try ba na, kumuha ng police clearance at Yes. Wala namang sa local. Wala naman akong problema sa local. Meron naman ako. Sa lang talaga sa Interpol. Sa NBI, did you try getting a clearance na? Anong nakalagay? Walang kaso. I'm cleared. Oh my God! Dinetain ka ng 6 days and then wala kang kaso. Wala po ako. Cleared ako. Ayan, meron akong NBI, meron akong basta sa local kasi walang kaso. Meron akong sa mga court, di ba may RTC, MTC clearance, meron ako. Walang ganun ano. So talaga to, this is an international talaga issue. Na ang gobyerno lang talaga tutusin na. No? Gobyerno lang talaga pwede. Alam mo, Madam, sa totoo lang ha, nakikita ko sa case na to is tawag dito, malaking question sa ating lahat. Bakit mo nangyayari to? Okay? Tatay Digong is Tatay Digong. Talagang malalahad yung ginawa nila. Paano yung mga hindi natin kakilala nangyari na to sa katulad ninyo? So, ang question dyan, paano? Paano ang buhay niyo? Paano kayo kikilos? Paano ang future niyo? Paano ang family ninyo na umaasa sa inyo tapos may ganyan kayong mga cases na nakahang? Grabe. Ako ma'am, talagang freeze lahat, hindi ka makatrabaho. May mga job order ako para sa ibang bansa, sa Africa, sa Belgium, hindi ako makalabas. As in, gusto mong, hindi mo alam, parang, lit-lit ang tingin mo sa sarili mo kasi, wala yung dating ikaw, hindi na ikaw. Kailangan mong, tapos, nandun yung takot na maya't maya, baka, kasi hindi mo naalis, di ba? Hindi mo naalis Putahan ka na naman. Tapos, alam mo, tignan, wala silang pakundangan na magpahiya ng tao. Wala silang pakundangan na wala akong pakialam kung kumalat sa subdivision nyo o sa lugar ninyo o sa buong na ganito ang nangyari sa iyo. Wala kayong pakialam sa kapwa niyo Pilipino. So anong sense ng pagiging mong gobyerno? Dapat kayo yung tumutulong sa amin Hindi ko sinabing ma'am desisyon na tayo. Hindi ko sinabi ma'am na sabihin na malinis ako. Hindi. Ang ibig ko lang, bigyan mo kami ng due process dito. Kasi nandito kami, di ba? Nandito kami. Huwag mo kami pabitbit doon. Ito, kinakatakot ko ngayon, mami. Nabitbit nga nila si Tatay Digong Ako pa. So, pag namilit pala, mama, ang UAE, ibig niya sabihin sa mga wala siyang magagawa. As President of the Republic of the Philippines, wala pala siyang magagawa. Bibigay talaga niya doon. Kasi ang katwiran niya. Ang pala doon, kandila. Di ba? Grabe naman si Wala. Huwag naman kandila. Magbaon ka na lang siguro ng tawag dito, ng damit, gano'n. Hindi, joke lang naman to. Pero, Madam, I'm really sorry. At hindi ko alam kung paano ko sasabihin, pero hindi dapat nangyayari sa iyo to at hindi dapat to nangyayari sa sambayan ng Pilipino kasi may paano nang soberanya ng Pilipinas kung ganyan ang presidente natin is na pala ng ibang bansa. Guys,
Bakit gising. ganun ang takot mo? Bakit ganun ang takot mo sa Okay, given the fact na Tatay Digong daw is pro-China. Okay, sige, pagpalagay na nga na pro-China si Tatay Digong. Oo, lahat naman tayo nagsha-Shopee, nagla-Lazada. But my question is, ayan, letter from the Office of the Malacanang President. siya nag-order, mami, siya nag-order. Bakit ino-orderan mo yung mga pulis mo na na ikulong itong mga taong to at isuko sa ibang bansa? Bakit? Anong meron? Bakit ganyan na? So meaning wala tayong protection sa sarili nating bansa. Hindi lang ICC, hindi lang The Hague, Netherlands. Lahatin na natin to.